nakita ko sa sa grocery, sausage. Sabi ko, kinay. Dito din, di mo talaga mafe-feel yung na sarap-sarap ng aking ulam. Parang nasa Pinas lang ako. Parang asaya-sayo ko, no? Siyempre, itrato ka pa naman na dito rin, hindi mo talaga ramdam na ka dahil. Natulong ka. Unang araw ko dito dahil, sabay ko sila kumain. Tapos, sa table nila, magkaharap kami, ganyan. Ako yung naiilang dahil kasi hindi ako sanay na kaharap kumain yung mga amo. Kasi sa Hong Kong, bukod ang plato, kutsara, baso. Doon kasi, sasandukin yung ulam, tapos sasandukan nila ako sa plato ko, tapos dadalhin sa kusina. Ganun. Pero dito, as in, isa lang yung baso, isa lang yung kutsara, plato, as in. Hindi mo maramdaman, nakatulong ka, nakakaiba ka. Sa pagdating sa restaurant, may mga order na share din, ganyan. May mga maliliit lang din kasi ang serving nila. Tapos, alam mo yun, kukuha ka. Gawin. Ako kasi nahihiya pa ako. Siyempre, katulong ako, diba? Tapos, dudot-dot din ako doon ng tinidor ko. Tapos, siyempre, sa Hong Kong naman, sasandukan ka talaga. Ganyan, sandok. Kaya ako parang hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Hinaan ko lang. Talaga makapaniwala. Ang sulaki talaga. Nung unang araw nga nila ako pinag-grocery, nung pangatlong araw ko yun, lahat talaga ng iskinita dahil lahat ng hilirat pinakita talaga sa akin. Tapos ako maingon na, so expensive, ma'am. Ako yung ganun. Tapos, ewan ko, basta hindi ako sanay. Hindi ako sanay ganun. Kaya I'm so blessed talaga sa mga ko. Sa pagkain, pangtuwa sila sa akin. Kasi yung Turkish food, kain ako. Sa restaurant, inaalok nila ako. Gusto mo ba ng yung itong isda, seafoods, mga ganyan. Yung mga Pinoy style ba na pagkaluto? Oh, no, I want to try something new. Yung sila, tapos diba, kakain ako dito sa bahay bago pumasok. Ang breakfast nila around 10 eh. Kakain yung mga kasama ko. Kaalokin nila ako. Tapos, pagkain nila? Pagkain ko. Tapos, yung mga fresh vegetable na, yung mga damo-damo, kain din ako. Tuwang-tuwa sila. Ay, Turkish na daw ako, sabi nila. Turkish na daw ako. Ay, tuwang-tuwa sila. Dito, naluluto ko yung gusto ko, mag-adobo ako, ganyan. Magbisa ako. Iba kasi yung way nila ng pagluluto. Kaya yung mga gidi malas diha dahil may ko nga, ingana. Ang mga gidi malas diha dahil na kay chance. Basta willing raw mo mag-test arrest kasi nga wala naman talagang nakakaalam kung ano ang magiging magiging kapalaran sa ibang bansa. Pero kung swerte ka na, okay ka na sa mo, stay put ka na dyan. Sisihin mo pa ako. Ha? Kung okay na kayo sa amo nyo, wala kayong stress sa pagkain, wala kayong stress sa sahod, basta wala kayong stress sa amo, stay put na kayo dyan. Huwag na kayong mag-try dito. Para na sa mga gidi malas. Kanan. Tulad karong mga pagkaon. Sa una yun, maghilak-hilak yun sa una. Sa Hong Kong ko, ako hindi ko talaga maiwasang i-compare kasi. Ngayon, naranasan ko na dito. Sa Hong Kong, wala akong makumperan. Hindi ko main-compare.
Dati nga, yung kasamahan ko si Ate Vivian. Hi Ate Vivian, shout out. Sa akin pa nanghihingi ng advice kay swerte din siya sa Kuwait niyang amo dahil ang trabaho lang niya yaya. Pag dumating na yung amo niya, yung amo na niya ang nag-aalaga, pahinga na siya. Unlimited food, ganyan. Tapos napunta siya sa Hong Kong dahil Diyos ko, nananakit ang lola, kahit hindi makaintindi, sinisigawan siya, ginaganon-ganon siya, duro siya. Tapos, grabe talaga yung pagpayat niya sa stress. Sa akin ang hingi ng advice. Ako kasi wala akong maikumparahan. Ang akin, mahirap yung aking kinakaya ko kasi nga, hindi ko alam kung ganito ang way ng mabait, ng amo, na ganyan. Hindi ko alam. Minsan talaga nagsiself-pity ako kasi may mga kasabayan ako nung sa flight na sa food ako sa food. Kasi tad-tad yung trabaho ko, walang ganong pagkain. Nangangatog talaga ako pag walang matinong kain. Ay naku, merienda, ganyan, nangangatog ako dahil hindi ko talaga kaya magpangka. Doon ako nagsiself-pity talaga na i-compare ko talaga yung bakit ako, wala ganyan. Ayun naman, naka 4 years tayo, na-survive natin. Di na nila ako ni-renew, so kaya napunta tayo sa, ito na, die! So, diba? Buti na lang talaga nag-try ako mag-turkey. So, ayun na siya, die. Finish na, die. Finish siya, die. Ang ulam natin, die! Nakakamiss din ang ang Pinoy dapat pala inanukan ko ng tissue.